Magandang gabi po sa inyong lahat. Kapag mayroon pong tao na nanakit sa atin, ano po ang ating initial na reaksyon? Kapag sinaktan tayo, minura tayo, o di kaya ay chinismis tayo sa ibang tao, ano ang ating initial na reaksyon? Ang pinakauna nating reaksyon ay gusto nating gumante. Di ba? Gusto kong gumante. Nasaktan ako, kailangan kong gumante. Hindi pwede na magpapaapi ako. At sa ating pagganti, napakarami nating options. Isa sa mga option na initial din na ating ginagawa ay suklian kung ano ang ginawa niya sa atin. Kung sinaktan tayo, sasaktan ko rin siya. Kapag pinahiya niya ako, ipapahiya ko rin siya. Kung ano ang ginawa niya sa akin, yun din ang gagawin ko sa kanya. Yung mentalidad na an eye for an eye and a tooth for a tooth. Gusto nating gawin sa tao kung ano ang ginawa sa atin dahil hindi pwede na hindi niya alam ang pakiramdam ng ginawa niya sa akin. So kailangan maramdaman din niya. Yung isang gawain din natin na kapag tayo ay nasaktan, ang isang reaksyon din natin ay ipopost ko siya sa social media. Kailangan malaman ng buong mundo ang kanyang ginawa. Kahit blind item pa ito, nakatago man ang kanyang pangalan, pero pag nabasa niya, siguradong magigilty siya. Lalapit siya sa akin. Di ba maraming beses na ginagawa na natin ito? O maraming beses nakikita natin sa social media ang problema ng ating kapitbahay, ng ating kapatid, ng ating kamag-anak, kahit wala tayong alam, nalalaman tuloy natin na meron siyang kaaway. Sino kaya ang kaaway niya? Nagiging dahilan upang magsimula tayong magmarites. Sino kaya? Alam niyo po kahapon habang nakikinig ako sa isang pagninilay, doon ko lang nalaman na sa katisismo ng ating simbahan, kasalanan pala kapag sinabi mo sa ibang tao na walang kaalam-alam ang kasalanan ng isang taong nanakit sa iyo. Kasalanan pala siya. Sin, ang tawag sa kanya ay sin of detraction. So kapag pinupost mo pala sa social media, ang taong kagalit mo, ang taong may atraso sa iyo, ang taong nanakit sa iyo, nagiging kasalanan pala natin. Nagiging kasalanan pala natin. At ang iniisip natin, yung tao lalapit sa atin. Hindi tayo ang lalapit sa kanya kapag nabasa niya ang post natin. Yung isa pang reaksyon, initial reaction na ginagawa natin kapag nasasaktan tayo ng ibang tao ay, kunyari, gusto nating ipagdasal siya. Kaya nga, sinasabi natin sa iba, uy, si ganito, ipagdasal nyo naman. At ang seemingly banal na ating kagustuhan doon sa tao, nagiging dahilan upang maging simula ng pagchichismis sa kanya. Dahil yung tao na ating pinagsasabihan na ipagdasal, nagtatanong, bakit? Anong nangyari? Anong ginawa niya sa iyo? At ang seemingly na ating banal na layunin, nagiging dahilan para makuha ang emosyon at kumampi sa atin ang ibang mga tao. Gusto nating kampihan tayo, an appeal to emotion. At ang panghuli na naiisip ko na nagiging reaksyon natin kapag tayo ay nasasaktan ng ibang tao ay hindi pinapansin, binabaliwala. Kunyari, or sinasabi natin, hindi naman ako nasaktan, hahayaan ko na lang siya. Hindi naman ako apektado sa kanyang ginawa. Hahayaan ko na lang siya.
At ang atin palang pagpapabaya sa isang maling ginagawa ay kasalanan din pala. Hindi rin pala tama na sasabihin, hahayaan ko na lang siya, sinaktan man niya ako, anyway, hindi naman ako apektado, wala namang nangyari sa akin, bahala siya sa buhay niya. Nagiging kasalanan pala natin. Tayo na nga ang nasaktan, tayo pa rin pala ang may kasalanan. Kapag hinahayaan natin na ang isang masama ay magpatuloy sa pamamayagpag at ginagapi nito ang kabutihan, tayo pala ang nagkakasala. Sa Ebanghelyong binasa, or sa unang pagbasa, ito po ang sinasabi ng Diyos kay Propeta Ezekiel. Sabi ng Diyos sa kanya, ikaw ang aking gagawing tagapagbalita. Kapag mayroon akong gustong sabihin tungkol sa isang tao, ikaw ang magbibigay ng babala sa kanya. Sabi ng Diyos kay Propeta Ezekiel. Sabi niya, kapag namatay ang isang tao, dahil hindi mo sinabi sa kanya ang gusto kong sabihin sa kanya, nasa iyong mga kamay ang kanyang mga dugo. Dahil hindi mo sinabi sa kanya kung ano ang dapat mong sabihin. Pero kapag ang isang tao, pagkatapos mong sabihin sa kanya, ang gusto kong sabihin sa kanya, pero hindi pa rin siya nakinig sa iyo, at siya ay namatay, mamamatay siya, pero maililigtas mo ang iyong buhay. Bilang Kristiyano pala, obligasyon natin na itama kung ano ang mali na ating nakikita. Obligasyon pala natin na kapag ang isang kapamilya natin may ginagawang masama, ang ating kapatid, ang ating kaibigan, may nakikita tayong mali, obligasyon pala natin na pagsabihan sila at itama kung ano ang mali na kanilang ginagawa. Hindi pala pwede na babaliwalain lang natin. Hindi pala pwede na sasabihin na natin, bahala siya sa buhay niya. Yun po ang sinasabi ni Jesus sa Ebanghelyong binasa ngayon. Ang pagpapanumbalik sa maayos na ugnayan, yun po dapat ang ating intensyon kung bakit itinatama natin ang mali. At ang ugat nito, pagmamahal. Pagmamahal. Mahal mo ang isang tao, kaya gusto mo siyang maging mabuti. Mahal mo ang isang tao, kaya ang nakikita mong mali sa kanya, gusto mong sabihin sa kanya kung ano ang tama. Gusto mo itong itama. Dahil kung ang isang tao, wala kang pakialam sa kanya, hindi mo siya kaano-ano, estranghero siya sa'yo, hahayaan mo lang siya, di ba? Dahil hindi mo siya mahal. Hindi kayo konektado. Pero kung mahal mo ang isang tao, sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, gagawin mo ang lahat na ipakita ang pagmamahal na iyon kahit sabihin pa sa kanya ang isang bagay na makakasakit sa kanya kung ito ang paraan upang itama ang kanyang pagkakamali. Towards the end ng Ebanghelyo, sinasabi ni Jesus na kung ang isang tao, ang kapatid mo na nanakit sa iyo, hindi pa rin makinig sa iyo, ituring mo siya parang isang publikano o isang hentil. Hindi ibig sabihin na itinitiwalag mo na siya. Hindi ibig sabihin na pinababayaan mo na siya. Ano ang ginawa ni Jesus sa mga publikano at mga hentil? Kahit hindi nila kinikilala ang Diyos, kahit mga makasalanan pa rin sila, ipinapakita pa rin ni Jesus ang awa at habag at pagmamahal ng Diyos sa kanila. Tinutulungan pa rin niya sila. At yun din po ang paalala sa atin ng Ebanghelyo ngayon. Ngayong linggo siguro, mas palalalimin pa natin ang ating pagninilay kung titingnan natin sa ating buhay, ano ang ginagawa natin sa mga taong mahal natin. Ano ang ginagawa natin kapag ang isang tao, mahal natin, kapamilya natin, kaibigan natin, at may nakita tayong mali sa kanila? Natatakot ba tayo
na pagsabihan sila ng tama. Mayroon akong sariling karanasan sa aking dating parokya. Yung mga nanay at tatay, mga lolo at lola na naiwan na lang sa bahay, ang kanilang mga anak nagtatrabaho sa kumpanya ng mina. Ayaw na nilang pagsabihan sila sa masamang epekto ng mina na idinudulot sa kanilang isla na maliit. Sinisira ang kabuhayan, sinisira ang paligid ng isla, pero natatakot silang pagsabihan yung kanilang mga anak at mga apo na trabahante ng mina. Dahil para sa kanila, sabi nila, sila ang nagbibigay sa amin ng pagkain. Sila ang nagsusustain sa amin ng aming mga maintenance na gamot. Kaya Father, hinahayaan na lang namin sila. Anyway, mauuna naman kaming mamatay. Parang sinasabi nila, pag nasira ang isla, at least wala na kami. Bahala na sila sa mga buhay nila. Ganun din po ba tayo? Hinahayaan ba natin na kahit tayo ang mga magulang, hinahayaan na lang natin ang ating mga anak, ang ating mga apo na gumawa kung ano ang mali, kahit alam natin na mali ang kanilang ginagawa. Maraming beses, may mga tao na kapag sila ay nangungumpisal, sinasabi nila, Father, kasalanan po ba na ang aking mga anak, hindi pa rin sila kasal hanggang ngayon sa simbahan? Kasalanan po kapag ang isang babae at lalaki nagsasama sa isang bahay na hindi pa sila kinakasal sa simbahan. Kasalanan po. Ngunit, ang isang magulang, nagkakasala siya kapag kinukonsinti niya yung kanyang anak. Hinahayaan na lang niya, anyway, malalaki na sila, bahala silang magdesisyon kung magpapakasal sa simbahan o hindi. Tayong mga magulang, nagkakasala din po tayo. Pero, bilang mga magulang, kapag pinagsabihan natin sila, pero sarili nilang desisyon na hindi magpakasal sa simbahan, hindi ka po nagkakasala. Dahil ginawa mo ang iyong obligasyon bilang Kristiyano at bilang magulang na sabihin sa kanila kung ano ang tama, kahit masakit para sa kanila na marinig ito. Kaya ngayong linggo, ito po ang hamon sa atin. Sa isang buong araw, ilang beses po ba tayong nagsasabi ng isang katotohanan na masakit sa ating kapwa? Meron ka bang maaalalang mga instance sa isang buong araw na may sinabi ka o itinama mo ang isang mali ng iyong kapitbahay, ng iyong katrabaho, ng iyong kaibigan, kahit alam mong masasaktan siya? Kung nagagawa mo ito, tunay kang kaibigan, tunay kang magulang, tunay kang kapamilya. Kung hindi mo ito nagagawa, dahil natatakot ka o nahihiya ka, siguro kailangan mong pag-isipan, mahal ko ba siya? Do I care for him? Mahalaga ba siya para sa akin? Ang akin bang pagtahimik ay nakakatulong sa kanya upang siya ay maging mabuti o siya ay maging masama?